Isang malaking kaganapan ng ngayon ay muling mangyayari sa Amerika patungkol sa usapang Kristyanismo. Bakit? Dahil sa modern-day revival na naman ang magaganap sa nasabing bansa. Kasunod ito ng isang matagumpay na movement na isinagawa 2 taon na ang nakakaraan sa South California na tinawag nilang Baptized Southern California. Nilahukan ito ng mahigit 170 churches na may iba't ibang denomination. Sa gawaing ito, umabot sa mahigit 4,000 na katao ang kanilang binautismuhan sa loob lang ng isang araw. Ayon sa pinakahuling ulat noong year 2007 ng Religious Landscape Studies o RLS, pumapatak na 3 sa kada 4 o 78% na adult Americans ay Kristiyano at patuloy itong dumadami hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa pag-aaral, sinasabing ang Kristyanismo sa Amerika ay nagising na sa kanyang pagkahimbing. Karamihan sa mga pag-aaral na isinagawa ng iba't ibang relihiyon ay nagpakita ng mabilisang pagbaba ng bilang ng mga Kristiyano sa bansa noong mga year 90s. Ngunit kinakitaan ng mabilis na muling pag-angat ng bilang pagpasok ng year 2000. Isa itong maituturing na magandang balita dahil sa kabila ng mga napakaraming Kristiyanong simbahan na may iba-ibang kultura, makikita pa rin na iisa ang kanilang layunin at nagkakaisa silang patuloy na isulong ito. At ngayon ngang buwan ng Mayo, muli na namang sinundan ang matagumpay na water baptism kung saan sa pagkakataong ito ay ginawa naman sa tabing dagat ng Huntington Beach na nagresulta sa pinakamalaking water baptism sa kasaysayan ng Amerika. Mahigit 7,000 na tao ang nagsuko ng kanilang buhay at lantarang ipinahayag ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Iba't ibang uri ng tao ang nagdagsaan sa kaganapang ito. Mayroon pang nakasuot ng ankle brace monitor dahil naka-house arrest, may mga homeless people, may mga naka-wheelchair, may matanda, bata, iba't ibang lahi, lahat nagkaisa at nagsama-samang sumuko at sumunod sa Panginoon. Talagang nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon sa mga pagkakataong yon. Ang noon ay tinawag nilang Baptized California ay tinawag na nilang Baptized America at muli na namang isasagawa sa darating na ika-8 ng Hunyo, Pentecost Sunday, taong kasalukuyan. Ito ay inaasahang ang magiging largest synchronized day of water baptism sa kasaysayan ng mundo. Hindi tulad ng mga naunang kaganapan kung saan ito ay ginawa sa iisang specific location, ngayon ito ay masasaksihan at isasagawa sa iba't ibang churches sa 50 states ng Amerika. Mga churches na may iisang paniniwala kay Kristo Jesus. Ito ay isang multi-denominational movement o ang ibig sabihin ay kinalalahukan ito ng iba't ibang denomination ng bawat church. Mga Baptists, Pentecostal, Evangelical, at iba pa na nagkakaisa at nagkakatugma ng kanilang teolohiya at pananampalataya. Nakakatuwa dahil ang noon ay nagsimula sa iilan lang na bilang ng mga simbahang kasali, ngayon ay mas nadoble ang dami at patuloy pang nadadagdagan. Ayon kay Pastor Francie, organizer ng movement na ito, nakita niya ang pag-asa at ang revival sa buong mundo. Libu-libong tao sa mga college campuses ang nagbibigay interest sa pagsamba sa Diyos. Aniya, ang Gen Z sa panahon ngayon ay nagpapakita ng nakagugulat na pagkilala at pananampalataya kay Kristo at sila'y nagpapabautismo. Literal na nakikita ng iyong mata ang mga buhay na nagbabago. Nakikita mo ang bawat pamilya, mga magkakaibigan, lahat ay magkakayakap at sama-samang umiiyak sa Diyos at nananalangin. Ito ay iyak ng kaligayahan sa bagong buhay na kanilang nasumpungan. Dagdag pa niya, walang revival ang nagsimula sa panahon ng kasaganaan. Lahat ito ay nagsisimula sa panahon ng distress at kaguluhan. Kung sa bagay, kung ating pagmumuni-munihan, ang lahat ng bansa, hindi lamang ang Amerika, ay katatapos lamang sa isang napakabagsik at nakakikilabot na distress, ang pandemya. Matatandaan na sa panahong ito ay halos literal na tumigil ang mundo. Napuno ng takot ang paligid. Ang lahat ay nakaabang sa kung ano pa ang susunod na mangyayari. Kung babalik ba sa normal o lalong magiging malala ang mga kaganapan.
Ito marahil ang nagtulak sa mga tao kung bakit humahanap sila ng kasiguraduhan. Kasiguraduhan hindi lamang sa araw-araw na pamumuhay, kundi kasiguraduhan at kapayapaan sa buhay na tila ba napakailap masumpungan. Marahil, ito na rin ang kaparaanan ng Diyos upang imulat ang mga tao sa pangangailan na hindi binibigyang pansin ng marami. Pagpapaalala sa kung ano ang dapat i-prioritize natin sa buhay. Ang sabi nga sa Biblia sa aklat ng 2 Pedro, hindi hinangad ng Panginoon na mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay magsipagsisi. At kung kaya itong gawin ng Diyos sa California, kaya din niya itong gawin sa lahat ng state. At kung kaya niya itong gawin sa kabuuan ng Amerika, kaya din niya itong gawin sa kahit na saang bansa sa daigdig. Kaibigan, kung nakarating ka hanggang sa huling bahagi ng video na ito, mangyaring paki-like ng ating video at pa-subscribe na din sa ating channel. Dahil malaking tulong po ito upang malayo pa ang marating ng balitang ito. Salamat at pagpalain tayo ng Panginoong Hesus.